Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, PBBM resign. Nako, matinding kamalasan, lahat nagulantang sa nangyaring ito. Abayan pong ating alamin at bibigyan ng reaksyon mga kababayan sa videong ito. So yan mga kababayan, bago po natin pakinggan si General Macanas ng The General's Viewpoint, no? Ito po mga kababayan, yan pong picture na nasa gitna, no? Yan po ang ating munang bigyan ng reaksyon. Sabi po kasi dyan mga karibin natin, Yusek Claire Castro, pinasinungalingan ang paratang na bakla ang Pangulo. Ayan ha. Mariing pinasinungalingan ng Malacanang ang mga bagong paratang laban kay Pangulong Marcos Jr. At First Lady Lisa kaugnay sa expose ng American-based vlogger na si Dean Chase na ibinulgarang umano'y lalaking kinontrata upang tirahin si Marcos Jr. Aba, ano ito? Kayo na lang po ang bahala kung ano po ang... Kasi narinig ko na rin po ang video yan no? At boses nga naman ng Pangulo yun at saka ni First Lady, di ba? Pero kayo na lang po ang humusga mga kababayan. Ano po sa palagay ninyo? Totoo ba or hindi? No? Well, wala na rin naman po tayong magagawa kasi dininay nga naman po ng palasyo, no? Kahit sabihin mo pa totoo yan, dinidinay nila, wala tayong magagawa dyan. But the fact that the material exists, no? Pakinggan nyo na lang po muna. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At i-comment nyo na lang po sa comment section. Ayan. Excuse me po. At ito, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Sabi po dito, BBM, wala nang takas, matinding panawagan, taong bayan, resign now. Aba. Ito na po. Ito ng post MJ Kiambao Reyes. Medyo bad news po ito sa ating ekonomiya. Bagong taon, bagong kamalasan ng Marcos Jr. administration. Ito. $1 is to 59 pesos and 35 centavos. All-time low. Ito na po ang pinakamababa na pagka-devaluate ng peso in history. For those who see the record-breaking exchange rate as good news and a reason to celebrate, sorry to rain on your parade. But here's the cold, hard truth. A weak Philippine peso is not a bonus. It's a pay cut for the entire nation. Ang mga natutuwa dito mga OFWs and their families. Kaya lang, so matotal, lugi pa rin sila. Huwag pong magsaya kung itong napakalakas na dolyar at napakahinang piso. Kasi magmamahal rin po ang mga bilihin sa Pilipinas ganun rin, no? Mataas nga ang palitan, no? Malaki nga yung kinita nila. Pero mataas rin naman ang mga bilihin dito. Ganun din po yun mga kababayan, no? Lugi pa nga 59 and 35 ang exchange rate ngayon. If your family abroad sends you 10% more pesos because of the exchange rate, but the price of rice, gasoline, and electricity jumps by 20 to 30%, your family did not get richer. Talo pa ang buong pamilya by 10 to 20%. For a country that is heavy on import and buy its oil in US dollars, a weak peso is very concerning. Totoo po yan. Ang mahal na ngayon ng mga fuel. Hirap nang magbiyahe dahil kakaunti na ang maipa-gas up mo sa 1,000 pesos. When the Philippine peso slides, your pump prices soar pataas. When gas goes up, the price of the vegetables transported from Benguet goes up. The price of imported goods also goes up. You're paying for the weak peso at every meal. Our national debt is denominated in dollars. Every time the peso hits a new low, our country owes billions more without even borrowing an extra centavo.
That's money taken away from hospitals, schools, and infrastructure. The extra money OFW send home is being immediately swallowed by inflation. It's like trying to fill a bucket with a massive hole in the bottom. You're working harder just to stay in the same place. A record low peso is not a sign of booming economy. It's the sound of our collective wallets getting thinner. It's time we stop cheering for the high dollar and start realizing we're paying for it at the checkout counter. Stop sending the surplus, start tightening the belt. So, napakasamang balita po ito. Noong isang araw ata, 59.13. Ngayon, biglang tumaas 59.35. So, apektado ang lahat. Even the families of OFWs. Dahil mas mataas nga ang exchange rate ninyo, tataas yung sweldo, kailang tataas naman ang bibilhin. So, bakit lumalakas ang dolyar at tumihin ang peso? Maraming factors yan, which is a sign of weak. At isa na po sa mga factor dyan mga kaubayan, balasahin po muna natin si General Macanas. Isa po sa mga factor dyan ay ang presidente po natin. Ang very, very low, very, very low trust rating ng Pangulo. Marahil yan po ang isa sa mga dahilan. No? Kasi kung tayo nga mga Pilipino hindi siya pinagkakatiwalaan, paano pa yung mga taga-ibang bansa? Yung mga ibang lahi, di ba? Nakakahiya po, kaya dapat mag-resign na lang po. Economy, wala nang confidence ng mga local and foreign investors sa atin. At masamang pangitain. Masama nito, baka mamaya aabot na lang ito ng senior citizen, 60 pesos per dollar. So lalong nahirapan. 2026 is make or break sa ating economy. Paano ngayon maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyernong ito? Paano maibabalik ang tiwala ng mga local and foreign investors para magnegosyo? Lumiliit ang yung dumadami ang walang trabaho, dumadami ang nagugutom. Talagang kaya ang Pangulo, desperado na, ang naisip na lang niya is cabinet revamp. Kasi ang rating ng kanyang gabinete, katulad niya, negative. Ang gabinete niya is negative 27% ang performance rating. Lahat ng gabinete ng Pangulo sa survey ng Pulse Asia is negative. Ganun din naman mga kaubayan, magre-revamp siya, mag-hire ulit siya ng mga bagong cabinet members, okay? Sino po ang mag-hire? Siya pa rin. Di ba? Sino po ang mga nag-hire nung mga nakaraan? Siya pa rin. Kaya kailangan, iba na po ang mag-hire dyan, palitan na, mag-resign na po. Di ba? Para masubukan naman po natin yung iba. At mapatino po ang Pilipinas. Nako naman. 24% ang approval, 51% ang disapproval, kaya nagkaroon ng negative 27% net satisfaction rating. Kaya, ayun, ang naisip na lang is cabinet revamp. Kahit every month kayo mag-cabinet revamp kung ang Pangulo, nandiyan pa rin na Correct. yung desisyon. Sabi nga ng isang political analyst, si Mr. Lito Banayo, optics governance, yung lahat ng ginagawa ba is pakitang tao lang, cosmetics, para lang lumalabas na mayroong ginagawa. Kaya yung ginagawa, kulang. Kung saan pa tinimbang ka, ngunit kulang. So, magdasal po tayo na sana ma-reverse itong pagbaba ng peso natin laban sa dolyar dahil lahat tayo magiging kawawa nito, including pamilya ng OFWs. Natin ng reaction, opinion, itong post ng 105.1 Brigada News FM. Tungkol ito sa ICI na malapit ng buwagin. Mukhang ididisband o bubuwagin na sa Pebrero 1. Ang ICI ayon kay Senadora Amy Marcos base sa mga ulat na kanyang natanggap. Ayon kay Marcos, si Senator Amy,
Kung tutuusin, tila wala na rin naman talagang ICI dahil nagsibaba na rin halos ang miyembro nitong sina Commissioner Rosana Pardo at Commissioner Rogelio Singson kahit wala pa namang maliwanag na nakukuha mula sa investigasyon. Dagdag pa niya, lumampas na rin ang mga ito mula sa due date na December 15, Pasko at Bagong Taon, kung saan mayroon ng mga nasasampa ng kaso dahil sa issue ng flood control project. Samantala, nilinaw ni ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon dito mula sa Malacanang. Mababatid na nung buuin ang ICI, nagawa nito ang 8 referral cases sa Ombudsman. Ang investigasyon din nito ang nagdulot ng pagkaka-freeze ng higit 20.3 billion halaga ng mga assets at ang pagka-aresto sa kontraktor na si Sara Diskaya at ng ilan pang individual. Okay. Alam niyo po mga kababayan, useless talaga itong ICI. Kasi kahit naman hindi nila ginawa yun, gagawin pa rin yun ng Senado or ng Kongreso. Maybe ng Congress. Or kung hindi man Kongreso, gagawin yun ng Senado. Diba? Kasi yung trabaho, redundant na po masyado Masyado lang tayong naniwala. Pero wala rin naman pala. Diba? Gumastos lang ang gobyerno. Diba? Trabaho na yun ng mga senador mag-imbestiga. Di ba palagi sila nag-iimbestiga? Di sana nakasave pa sana ang Pilipinas. Naka. Anong buwan ba na po ang president? If I'm not mistaken, September. September 11 ata nung 11. So September, October, November, December. Mag-aapat na buwan pa nga. So after 4 months, pinagmayabang ng Pangulo na may makukulong na Pasko. Kailan? Sa kasamaang palad, isa lang ang napakulong nila, walang iba kundi si Sara Diskaya, na itinuturing ng karamihan na siya, maliit lang siya na isda. Hindi siya yung big fish na ipinangako ng Pangulo. Isa lang ang big fish na talagang naisyuhan nila ng warrant of arrest, si Saldico lang. Kaya lang, hindi naman nila mahanap nasaan si Saldico. Sana kung mapakulong nila si Saldico, malaking bagay na rin yun. Kasi isa si Saldico sa mga masterminds. Kaya lang nagtatago na at hindi na nila mahanap, nandun na, enjoying life na sa ibang bansa. So, itong si Senator Amy Marcos, marunong o masinop ito sa pagkalap ng mga ganitong balita. Matatandaanan ko nung si Ombudsman Boying Rimulya, hindi pa siya na-appoint. Nalaman na ni Senator Amy na na-appoint na ng Pangulong Marcos Jr., inunahan niya na. At nagkatotoo, mula nung nagsalita si Senator Amy, ilang araw lang, yun na. Formal nang in-announce ang pagka-appoint ni Boying Rimulya as Ombudsman. So, anong likelihood na bubuwagin na itong ICI? To me, bubuwagin na talaga ito. Kasi, naman na, isang commissioner lang, minimum talaga 3. Wala na, nag-design yung dalawa. So, dalawa lang yan. Either ang Pangulo mag-appoint ng 2 pang commissioner. Sabi ni Mayor Magalong, wala na daw magbo-volunteer. Sino pang gustong maging commissioner sa isang komisyon na wala namang pundo? Tapos wala namang ngitin. Pwedeng hindian ng mga taong ini-invite nila ang invitation. Example, si Congressman Pulong Duterte. In-invite, wala, hindi nag-attend. Yung mga Diskaya, ang una, nag-attend, but later on, sabi na, ayaw na namin. Nung sinabing ayaw na namin, wala na, ayaw na. Wala na walang magawa. Kaya nga, useless itong ICI na ito, pakulo lang ng Marcos Jr. administration para lang masabi na, kunwari, totohanan ang kanilang paghabol sa mga kurakot. Kunyari, nagtatrabaho sila mga kababayan, di ba? Binuo lang po itong ICI na ito, para sabing, ops, teka lang, nagpapaimbestiga na kami, nagtatrabaho na kami. Diba? But at the end of the day, useless, no? Sabi nga po ni General Macanas, useless ang ICI. Nako,
Yan mga karubyo natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang. Maraming salamat po.